Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. One full card tayo para sa lahat. Aries, tingnan natin kung anong kailangan marinig ng mga Aries ngayong linggo. Message? Aries, guidance advice para sa mga taong ito. Message po para sa kanila. Aries this week, January 13 to 19. Okay, cut natin ito into 3. Ayan o. Sumasama pa. Kunin lang po natin yung pinaka advice para sa inyo this week. The Ace of Pentacles. This one is in reverse. Okay. So, Aries, mapausaping trabaho man ito, buhay, relasyon, pag-ibig, reversal ang enerhiya, tayo po ay general reading, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, life in general, okay, just only take what resonate, pero yung unang pinaka-mensahe na aking nakikita, minsan, diba, halimbawa kung ito ay may patungkol sa love life, single, especially single Aries, para itong para rin itong trabaho na kailangan ay sinisipat, hindi, hinahanap, naglalaan ng efforts, ng enerhiya, lalo pa kung ready ka na, single, love, ang una-unahin natin, kasi parang yung trabaho, diba, hindi naman yan kusang umaangat, yung opportunity, maraming pagkakataon, tayo mismo yung naghahanap ng trabaho ito, ng oportunidad para magkatrabaho. Ganun din when it comes to love. Kasi walang mangyayari. Parang ganun yung energy na nakukuha ko dito na walang mangyayari sa yung little zone, comfort zone. Gaano ka man ka-ready na. Pero kung nananatili ka dyan at hindi ka susubok, hindi ka magpapasya na this time ako naman, magiging masaya ako. Kasi parang binibigyan mo rin ng limita ang iyong sarili. Pero hindi kailangan magmadali, okay? Huwag magmadali, huwag mainip. Merong opportunity na pwedeng umangat. Tulungan lang din ang sarili. Okay? Kung hindi ito mag-apply sa love, okay? At Moonchild, wala akong time sa love. Then, eto na. When it comes to work, ganun yung maiiwan ko. Maaaring merong struggle, yes. Struggle na mapangat yung opportunity. Meron at merong chance para sa inyo. Okay? Meron. You just have to put yourself out there. Try something new, something different. Take risk. Well, as an Aries, hindi to something magiging malalim na problema. Kasi mga risk taker naman kayo eh. Sumusubok kayo mula dito sa ilang pagsubok ng buhay or maybe weekly lang naman tayo ngayong linggo at one point mapanghinaan ng ilan. Kasi tao lang naman din. Nung enerhiya, especially right now, astrologically, si Mars, planet of action, energy, ayan na, right now still currently in retrograde phase. Kapag naka-retrograde si Mars or ang isang planeta ay hindi ganun kagaan yung flow. Okay? Pero, minsan kailangan lang natin tulungan mag-put ng extra effort nung tiyaga sa yung ginagawa at yan po ay hindi mababaliwala. Okay? Meron at meron. Gaano man minsan sinusubok tayo na parang walang opportunity or hindi ganun kagaan yung progress. Merong opportunity, kailangan lang natin misang paangatin, hanapin, at paniwalaan ang prosesong ito. Okay, tiwala rin sa iyong sarili. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus! Weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Will be straightforward. One full card tayo, hopefully. Pero minsan meron talagang umaangat ng kusa. So hindi natin pipigilan. Pero Taurus, anong kailangan yung marinig sa linggong ito? Message? Taurus, advice this week, January 13 to 19,
2025. Anong kailangan marinig ng mga Taurus ngayong linggo? Cut po natin ito into 3. Kunin na natin yung pinaka mensahe. The Fool. Ano yan? New beginnings, parang umaangat yung, New Year pa rin. Oo. Sa pagpasok ng bagong taon, parang may ilang bagong simula para sa inyo. Kahit sa simpleng pakiramdam or pagpaplano, ideya, para dito sa pwede nyo pang tahakin sa mga susunod na linggo or buwan ng taon, yung ilang goals, yung ilang plans, travel goals ba yan? The Fool, ready kayo? Or a message to be ready sa mga bago. Kasi The Fool, parang nag-start kayo from day 1. From zero, from scratch for some of you. So this is something na, syempre, wala namang overnight success. Halimbawa, itong New Year's resolutions nyo it could be about your physical, mental, emotional, or physical na sektor or aspeto. Ano ba yan? Hindi naman yan madali, di ba? So, take it easy lang din. Iwas sa stress or sa ilang overwhelming na pakiramdam na kailangan andun ka na agad sa dulo, sa resulta. Enjoy the process, trust the process ng walang pressure, okay? Walang pagmamadali or pagkainip. Minsan may tendency ang mga Taurus mainipin. Okay, sabay lang. At paniwalaan ang iyong kakayanan na kung ano man ang iset mo ngayon pa lang, kung anong pundasyon na pwede mong magawa ngayong linggo kahit sa simpleng pagpaplano sa mga gusto pang marating matutunan ngayong bagong taon. Walang imposible para sa iyo. Patuloy na pagtitiwala sa iyong sarili, sa proseso at sa Kanya. Ayan, nakatingala lagi ang The Fool Itaas mo yan sa Kanya. Samahan ng dasal ang iyong mga kahilingan or ang planong ito sa iyong buhay. Ngayong linggo ito ang umaangat para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly horoscope reading po tayo from January 13 to 19, 2025. Kuha lang po tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Will be straightforward. Gemini, this week, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message, guidance, advice para sa mga Gemini ngayong linggo. Anong kailangan nyo marinig? Advice po. Gemini, January 13. Kakat natin ito into 3 this time. Kunin lang po natin ang pinaka-advice. Gemini, the Queen of Swords. This one is in reverse. Okay. So, pinapaalalahanan ka dito ng baraha Gemini ngayong linggo. As a Gemini, kayo na mismo ito, air sign ito. Queen of Swords. Na, hindi tayong linggo para alin, kayo ay umurong. Saan? Sa ilang halimbawa. Offer, yes po, possible yan. This week, claim na natin, offer, new project, something bago, ang aking pakiramdam sa barahan yung ito kahit dyan pa lang. Hindi to ang linggo para pagdudahan nyo ang inyong mga kakayanan. Be open sa ilang possibilities, positive ang mindset sana na umangat ngayong linggo. At maging bukas, okay, sa ilang posibilidad. Kasi parang merong pag-urong or I will be honest, parang nagiging malamig ang inyong mga pakiramdam na sana hindi naman dito something na kumbaga yung mga puso nyo nagiging cold-hearted, nagiging matigas na dahil marahil sa ilang pinagdaanan nyo. Sana ito could be positive or negative.
Pwede itong reversal ang enerhiya, pwede sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid, makaramdam kayo ng panlalamig. Or kayo mismo ito na parang hindi ready sa ilang sitwasyon. Gemini, stay balanced. Okay? Pakiramdaman din ang nararamdaman ng ilang tao sa ating paligid. Hindi naman kasi tayo perfect. Sana nagiging matuwid ang ilang sitwasyon para sa iyo. At dito sa pagkawasto, merong give and take. Okay? At hindi lang tayo parang meron akong pakiramdam dito parang dalawa lang ito. Ilan parang masyadong mapapaangat ang katotohanan, ang boses. Ang ilan naman ay ititikom ang sarili, ang bibig na ito, ang mga gusto pang sabihin. So you have to stay balanced nang walang pagkasobra or pagkakulang. Be expressive. Be open sa ilang sitwasyon. At tingnan mo rin, okay, pakiramdaman din ang nararamdaman ng ilang tao sa inyong paligid. Kasi minsan, wala naman tayong intensyon na makasakit, pero dahil nga, sumasabay lang din tayo sa emosyon, okay, baka hindi mo napupuna, akala mo okay lang sa kanya. Hindi na pala. So be truthful, andito sa wasto lang sana, nang walang pagkasobra, aking ulitin, or pagkakulang. Maaring ito reversal, magiging extra sensitive ka ngayong linggo or ang taong nasa iyong paligid, extra sensitive and emotional. So be extra rin na sensitibo, pakiramdaman ng sitwasyon, relasyon, or anumang pwede mong bigyang pag-aksyon, desisyon this week or ngayon pa lang. Okay? Tingnan rin ang mga saloobin o nararamdaman ng mga tao sa iyong paligid. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo na mayroong hugot kahit dyan pa lang sa barahang yan, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-advice message para sa inyo this week, Cancer. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Cancer advice para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Cancer this week? Mensahe gabay po para sa kanila. Okay, cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe gabay para sa inyo. Cancer. Justice card. The Justice card, balance is the key. Yes po, ngayong linggo, i-claim na natin ano man ang ipaglaban nyo or ano man ang patuloy na kaharapin, ihain sa inyo ng mundo. I-claim na natin ngayon pa lang na matatanggap nyo yung tamang hostisya or a reminder na napakahalaga ngayong linggo para sa inyo na dapat meron talagang give and take sa anumang relasyon. Nang hindi lang ikaw palagi ang nagbibigay or ikaw lang palaging tumatanggap, reversal ang enerhiya. This is the best week na pag-usapan. If ever meron kayong ilang issues, tension, confusion na kinakaharap ngayon pa lang or ngayong linggo, tayo po ay weekly, okay? Merong ilang relationship issues na sana naman this is not something legal issues. Justice card kasi ay narito. Pero hindi kailangan laliman. Andito naman ang key dito, yung pinakasusi is balance. Nang walang pagkasobra or walang pagkakulang na kanina ko pa na-mention sa ilang naunang signs. Pero stay calm, kalma lang din, balance, at pasensya. Okay, compromise, connect with your partner, mapa-relationship man yan, or partner na matatawag mo in business, if single, meron tayong nakikita ditong justice. Okay? Deserve nyo, syempre pa, na pahalagahan ng parehong pagpapahalaga na ibinibigay nyo sa inyong relasyon. Ang ganda niyan, justice card. Or higit niyong mararamdaman, or kung hindi niyo maramdaman, Cancer, a reminder na nakikita ka, napupuna,
napapahalagahan. Ang iyong bawat efforts, tiyaga, yan po ay hindi nababalewala. Sobrang na-appreciate yan. Ito yung umaangat na mensahe para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo ngayong linggo. Leo, anong kailangan niyong marinig? Message. Mensahe gabay po para sa mga Leo this week. Anong kailangan nating maiparating sana sa mga taong ito? Guidance, advice, cut natin into 3. Leo, anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Kunin lang natin yung pinaka. The Hermit. This one is in reverse. Okay. So, sa barahan na yan, pinapaalalahanan ka na okay lang ang magpahinga. Okay lang minsan ang mag-isa. Parang ito pwedeng kusang umangat sa inyo, kusa nyong maramdaman, kusa kayong hatakin ng pagkakaroon sana ng alone time, yung kayo muna, or ito yung pinaka-advice na it's okay to pause, pahinga rin pag may time, magnilay-nilay sa ilang pwede mong pinagdadaanan sa buhay, sa pagpasok ng bagong taong ito, especially parang for some of you, tayo po ay general rating. Just only take what resonate. Parang kusa itong maramdaman Parang gusto nyo lang munang mag-isolate or mapaangat yung inyong mga solitude, ayan. Kasi parang ang ilan ay maaaring maging extra emotional, overly emotional, na okay lang naman. Your feelings are valid, Leo. Ano man ang pwede mong maramdaman. Mentally, emotionally, or even spiritually ngayong linggo. Take it easy. Do some reflection, some life review. This is the best week na higit mong pakiramdaman ang iyong damdamin. Ang iyong nararamdaman sa sitwasyon, posisyon, relasyon. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate or pakiramdaman ang inyong sarili. Listen to your body, guys. Physically, mentally, emotionally, again, or even spiritually. Sa part na ito, of course, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Pero dito, kung kailangan nyo, parang umangat kasi yung kumbaga, nagsa-soul searching. Soul searching. Ngayon, ayun, nakita nyo sa live natin. Live na live po tayo sa ating FB. Choose a new direction. Ayan. Sana nakikita siya sa camera natin. Pero, parang, meron kayong gustong puntahan Meron kayong gustong harapin na pagbabago sa inyong buhay. So, kahit sa simpleng pakiramdam, ideya, plano, gawin yan this week. Huwag lang kayong ma-pressure. Iwas kayo sa ilang tension. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Or, di ba, kapag tayo'y napag-iisa, minsan, kapag napapahintalutan natin na magkaroon ng alone time, Diyan tayo higit na Diyan nagkakaroon ng kaliwanagan. Diyan tayo nakapag nilay-nilay. At, minsan parang nagkakaroon lang ng kadiliman kung paano natin haharapin sana ang sitwasyon. Nagkakaroon ng confusion or even frustration. Nagiging malabo. Hindi nagiging klaro. Kaya naman, okay lang daw na minsan pakiramdaman mo muna ang sarili. Okay, or kung kailangan nyo ng someone na makakausap sa barahang ito, pinapaalalahanan kayo na hindi kayo nag-iisa. Meron kayong suporta sa inyong paligid. It could be a mentor, a counselor, a guardian, someone older, especially, or someone na meron ng experience talaga sa buhay. Minsan kailangan lang din natin magsalita, mag-approach, lalo pa kung sa palagay nyo ay hindi kayo klaro, mag-isip ngayon. Nangyayari naman talaga yan, di ba? Hindi kayo sigurado sa nararamdaman nyo. Magtanong. Humingi ng opinion, komento, walang masama doon para higit kayong maging klaro sa inyong nararamdaman.
Okay, ito yung umaangat na merong hugot sa trulang ngayong linggo para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo this week. Virgo, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message will be straightforward po. Kunin lang natin yung pinaka-advice this week, Virgo. Sa taong nakikinig ngayon, January 13 to 19, 2025, anong kailangan nilang mensahe na marinig? Okay, kakat natin ito into 3. Kunin lang natin yung pinaka-advice. 3 of Pentacles. Virgo. Okay. Pinapayuhan ka dito ng baraha. Pinapaangat dito na sana patuloy ka maging bukas sa ilang posibilidad ng pakikisama, pakikisalamuha. Paangatin mo yung natural na kakayanan kung paano ka specially, kung paano mo dinadala yung sarili, lalo pa sa communication. Okay, ang iyong boses. Speak up, voice out your feelings, kung ano man, kasi dito sa 3 of Pentacles. Ito reversal ang enerhiya every time po sa bawat card readings natin. Pwedeng mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Meron at meron kang maririnig or mapakikinggan kayo ngayong linggo. Lalo pa kung mapapaangat nyo, aking uulitin ang inyong social side. Kahit over the net lang po ito. I mean, patuloy na maging open sa ilang possibility. For some of you, maaaring merong ilang ganap ngayon. Ngayong linggo pagdating sa work, or it could be about work, business, or pleasure. May ilang party, pwede rin naman social event na pupuntahan. At dito, I feel with your card, this card, 3 of Pentacles, you will meet the right people at the right time. Kahit pa sa mga pagkakataon na moonchild, walang nangyari, parang napasama pa ata ako. So, hindi, meron. At the end of the day, meron at merong dahilan kung bakit or sino man ang makakonekta mo ngayong linggo. Hindi mo pa man yan ma-realize agad ngayong linggo, pero sa mga susunod na yugto na ito ng buhay mo, maaring mapagtanto mo kung bakit kailangan mong kaharapin ano man ang pwede mong kaharapin ngayong week. Yes po. Meron at meron kang pwedeng mabaon na aral or merong benefits. Hindi pa man agad mag-appear this week. Kahit sa simpleng salita, opinion, komento, merong aral ka po dyan. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit. Okay, pero kung magiging open ka sa ilang sitwasyon ngayong linggo, mas mapapaangat mo yung awareness sa'yo na maipakita yung ikaw. Kasi sabi ko sa'yo, mapakikinggan ka, mapupuna ka, at walang imposible na yan po ay merong benepisyo sa'yo. Magagamit mo yan in the long run sa aking nakikita. Merong pwedeng makatulong. Okay, best week ito to socialize kahit over the net. Okay? Yung ilang pwede niyong mabuong connection over the net or using the internet, social media. Syempre walang pagkakulang or pagkasobra. Bigyan niyo pa rin ng awareness ang sarili na yung balance, okay? Lalo pa sa pag-angat ng boses. Minsan, as a Virgo, may tendency umaangat sa inyo ang totoo lang, sa true lang. Very truthful kasi kayo. Nang sana, aking uulitin, minsan wala naman tayong intensyon na makasakit, minsan diretso ang ating boses. Pero lagi nyo nga alalahanin na sana mas mapaangat nyo. Ulitin ko yung awareness na nagiging aware tayo, hindi lang sa feelings natin, pero sa ilang tao rin sa ating paligid. Ito yung umaangat na message para sa inyo this week, Virgo. Hi, Libra.
ito na po ang inyong reading, weekly tarot scope, horoscope reading po tayo from January 13 to 19, 2025. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Libra ngayong panibagong linggo, anong kailangan yung marinig? Message po. Guidance para sa mga Libra na maaring makapakinig nito. Ayan. Tumatalon guys, hindi natin pipigilan. Gusto ko sana ikat, pero ito na siya. Dalawa pala to, sige. One full card lang sana tayo, pero ito na. The World, Reverse, Six of Pentacles, Reverse. Libra, Libra, Libra. Okay, ngayong linggo, tayo po ay weekly lang naman. Just only take what resonate. Life in general ito. Maaring may kaugnayan sa pera, trabaho, or sa ilang direksyon. Travel, the world kasi ay narito. Maaring meron lang po tayo nakikitang kabagalan or ilang delays, glitch, hindi ganun, ayan, diretso. Maaring hindi ganun kaganda yung flow minsan, di ba? Natural naman. Dumadaan tayo sa parang ang tagal. May pagkainip. Pinapayuhan ka dito ng baraha Libra na stay put ka lang dyan. Be open-minded sa ilang sitwasyon. Lawakan ng iyong pag-unawa ang iyong isipan na ang buhay talaga ups and downs. Weather, di ba? Minsan nasa taas, nasa baba, the world, reverse, Six of Pentacles. Minsan yung kagustuhan natin. Yung minsan may plano na tayo, hindi na susunod. Lagi mong tatandaan na mayroong plano, mayroong purpose ang taas, ang universe, kung bakit nangyayari ito sa'yo, or kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, kaano man kalalim, or kababaw lang ito minsan para sa ilan guys. Lagi mong tatandaan na mayroong dahilan ng lahat. Kalma ka lang, okay? At maging hindi lang open but optimistic sa iyong sitwasyon ngayong linggo na pwedeng kaharapin. Okay? May ilang imbalances. Halimbawa, ito ay may patungkol sa pera. Kung meron kayong hinihintay na pera na parating na pwedeng magbigay sa inyo, reversal po every time. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid na may kaugnayan sa ibang bansa. Why not? At parang ito ay natatagalan. Pagkakautang ba ito or pagkukulang? Hindi man ngayong linggo dumating agad ito. Iikot yan. Okay, umiikot. The world ay narito, or the universe rather. Aayon din ang sitwasyon para sa inyo. Meron ako nakikitang solusyon, resolution mula dito sa ilang tensyon or disagreements na umaangat sa inyong baraha. Opo. Pero sana pang ibabawan kayo dito ng paniniwala na ang buhay ay weather talaga. Minsan uulan. Minsan iinat, sala sa lamig, sala sa inat, sabayan. Sabayan ito. Wala naman tayong ibang option di ba? Kundi ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Kung ano yung ngayon, kalma. Stay in the moment, sa present, iwas sa tension, sa pressure. Darating yan sa tamang pagkakataon para sa inyong buhay. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang exact advice, message para sa inyo ngayong linggo. Scorpio, anong kailangan niyong marinig? Para sa mga taong ito, message. Scorpio, minsan gabi po para sa kanila. Ngayong bagong linggo ng Enero, guidance para sa mga taong ito. Scorpio, cut natin ito into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-advice. Nine of Pentacles. Okay. So, eto na naman tayo. Medyo may yung pakiramdam ko dito, may pagka low-key, ang ilang progreso, money-wise, parang walang satisfaction. I mean,
parang ang hirap niyong masatisfy this week. Reversal ang energy, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay? Parang, sa totoo lang, Moonchild, ano yan? Sa true lang, merong resulta. Meron. Kaano man minsan yung progreso o yung resulta na ito ay mabagal ang galaw. Umaandar kayo. Huwag kayong mainip. Minsan, okay naman eh. Maybe yung pinaka-advice ay recognize nyo rin. I-recognize nyo rin kung ano yung patuloy na kinakaya nyo, nilalagpasan nyo sa inyong buhay, trabaho, pera, pamilya. Kasi baka dyan yun kulang. I mean, dyan kayo kinukulang. Meron naman kayong nagagawa eh. Meron kayong nalalagpasan. Pero kahit sa simpleng appreciation or recognition sa inyong mga sarili, kasi nga kayo nagiging goal-oriented. Siyempre gusto nyo makakita ng magandang resulta. Pero minsan baka dyan hindi nyo na nakikita, napupunan na meron na pala kayong nagagawa. Meron na pala kayong nakakaya. Namumunga kayo. Yes, malayo pa, pero malayo ka na rin, Scorpio. Okay, meron po. Guys, reminder na kung ano man yung umaangat sa card, ito lang yung maaring kondisyon, okay, sa inyong sitwasyon na kakaharapin, pero yung resulta na aking name-mention, at the end of the day, wala sa baraha. Sa huli, everything's still up to you. Okay? Lagi mong tatandaan na ang bunga, unti-unti yan. Okay? Hindi man ganun katatag ngayon, pero hanggat yan ay iyong dinidiligan, tatatag din yan. Okay? Lalago, mamumunga. Other messages, habol natin ito, na hindi ito yung tayo po yung weekly. Maaring ito lang yan yung linggo. Hindi ito yung linggo para bumuo kayo ng major decision when it comes to your money or major purchase, ganyan. Hindi siya hindi magiging okay. Kasi parang meron ako nakikitang pagmamadali or pagkainip or may pagkasobra sa investment or sobra sa enerhiya. So, kalma. Okay, kalma. Take everything one day, one step at a time ngayong linggo. Okay, mainap, namumunga kayo. Merong magandang resulta. Timing lang yan. Okay, ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo. Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly Kapalaran Tarot po tayo from January 13 to 19, 2025. Ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo. Ngayon, bagong linggo ng Enero, anong kailangan marinig ng mga Sagittarius? Message, advice po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Sagittarius, ngayong linggo. Mensahe gabay po para sa kanila. Cut po natin into 3. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. Kunin lang natin ito. Ayan na. Alin yun? 9 of Cups. Reverse. Okay, so alam mo, kanina umangat na yan. Ilang beses na umaangat ang 9 of Cups, 9 of Pentacles. So, ito yung satisfaction na mahirap, parang ang hirap niyong masatisfy. Ngayong linggo lang naman. Weekly tayo, guys. Ito maring kung saan yung maramdaman, reversal ang enerhiya. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Yung satisfaction could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually, financially, lahat na. Ayan, tayo ay general reading, just only take what resonate. Pero parang, ang hirap makamit nung pagkasapat. Lalo pa kung umaangat ngayon pa lang para sa ilan, yung kulang. Okay? Or nag-iinit kayo na makakita, syempre pa nung magandang resulta. Nagiging intense or extreme yung ilang emosyon na kailangan solid. Okay? Solid yung satisfaction
na makamit nyo yung magaganda, malalaki, yung mga bongga, ganyan, na resulta or outcome na dapat naman. Pero sa Sagittarius, maaring ito lang naman ay ngayong linggo. Maaring may ilang concern ka dito sa ilang goals mo, dun sa result, sa ilang plans. Minsan, yung mga plano daw na yan ay hindi umaayon talaga sa atin. Nagkakaroon ng ilang delays, ng ilang glitch, ilang blockage, normal, ups and downs, wala namang perfect na sitwasyon, relasyon, posisyon. Ang pinaka-message na nakikita natin dito sa iyong baraha, Sagittarius ngayong linggo, ay ang pagtanggap. Pagtanggap at pagkasapat. Okay? Yung kasapatan na kung nasan ka ngayon, yun naman yung mahalaga. Gaano man kabongga, kaliit, or ano man yung katayuan mo ngayon sa iyong buhay, hindi man nagiging madali, or sobrang, sabi ko nga, depende. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as a Sagittarius, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Depende. Sana kung ano yung ngayon, pagtanggap. Bongga man, gaano man kalaki, kaliit, pagtanggap. Okay? Dahil dyan sa barahan na yan, iniiwanan kayo na advice na kayo ay sapat. Lalo pa for someone, sabi ko may pagka-intense, parang andito yung drive ninyo to succeed. Or 9, dyan yung gusto nyo pag meron kayong mapuntahan, matutunan, madiskubre sa buhay or sa inyong mga sarili. Pero take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Baka na-overwhelm naman kayo sa mga plans nyo or goals nyo sa buhay na minsan hindi nyo na nare-recognize pala kung ano yung ngayon. Kung ano rin yung itong ilang napagdaanan nyo, nalagpasan nyo, patuloy nyo kinakaya, patuloy nyo nadidiscover sa buhay. Marami na. Malayo na. Sabi ko, kanina ko pa ito na-mention since kanina pa rin siya nag-a-appear. Yes, malayo pa pero malayo ka na rin, Sagittarius. Okay, recognize mo rin, appreciate mo rin yung, kumbaga celebrate your small wins. Meron kang progreso na nagagawa, umaandar ka. Okay, lagi mong alalahanin na meron kang power, pero isa-isa lang. Okay, ayan, isa-isa lang. Balance, stay in the present, enjoy the moments. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Ito na po ang inyong reading, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo ng Enero. Capricorn, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po para sa mga tao ito. Message. Capricorn, guidance, advice para sa kanila. This week, Capricorn, sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, kunin lang natin, cut natin into 3, yung pinaka-advice. The Six of Pentacles, reverse. Okay, so reversal yung energy natin every time guys sa bawat readings natin. Capricorn, birthday season nyo pa rin. Oo, andito pa rin tayo, nagsiselebrate pa rin or patuloy yung paangatin ng celebration. Meron tayong nakikitang regalo. Wow! Gaano man kaliit kalaki, may, yan? Reversal, sabi ko nga, pwede kayo itong magbibigay, patuloy na nagbibigay as a Capricorn, yung sense of responsibility na natural sa inyo eh. Gusto nyo meron kayong maibigay. Kahit sa simpleng enerhiya. Okay? Reversal, pwede kayong, ikaw itong makakatanggap. Or kayo itong patuloy na nagbibigay kahit birthday kaarawan nyo na, kayo pa rin ang maglalabas. Ito lang, parang ganito yung nangyayari kanina, live na live tayo sa ating FB. Parang message kay Moonchild ito ngayong umaga. Yes po, time check, 2:04 AM na. Pero,
meron akong nakikitang imbalance po. Parang nagkakaroon ng ilang injustice. Ayan. Lalo pa kung mag-apply na parang kayo itong bigay ng bigay. Labas ng enerhiya, ng investment, parang na-abuse yung generosity nyo. Okay? Capricorn, birthday season nyo. Deserve nyo ang maging masaya. Deserve nyo yung something para sa inyo naman sana. Okay? Kasi parang para sa ilan, parang sabi ko nga, kayo na tong celebrant, pero parang kayo pa tong patuloy na sobra-sobra kung maglaan ng enerhiya. May over-investment akong nakikita. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Okay? Yes, kung nagagampanan niyo yan sa ibang tao, sana maibigay niyo rin para yan sa inyong mga sarili. Other messages, kung andito kayo sa isang posisyon, relasyon, na hindi na nasa-satisfy yung kayo naman, parang teka lang, parang ako na lang lagi. Okay? Parang kayo na lang yung naglalabas lagi. Parang kayo na lang yung nag-i-effort lagi. Tanungin po, sa part na yan, kayo lamang po ang higit na makapagsasabi kung meron pa bang give and take. Okay? Or wala na. Then maybe guys, it's okay to pause. Pahinga pag may time. Baka naman sa kakabigay nyo, kayo na pala ang nawawalan. Kayo na pala ang parang wala nang natitira sa inyo. Okay? So ayaw natin yon. Ayaw natin yon sumasangayon ng ilang ingay sa paligid. Deserve nyo magpahinga, mag-chill, mag-relax. Ibigay nyo naman yan sa inyong mga sarili. Ngayong linggo, ito yung umaangat na messages para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19, 2025. Tumingin na naman sa kalendaryo si Moonchild. Baka kasi makalimutan ko. Ito na ang inyong reading, Aquarius, ngayong linggo. Bagong linggo ng Enero, anong kailangan nyong marinig? Para sa mga taong ito, Aquarius, message, guidance, advice para sa kanila. Mensahe gabay po para sa mga Aquarius this week. Okay. Kinakat natin talaga to, pero may umangat na para sa inyo. Hindi natin pipigilan. Umangat na ang The Lovers. The Lovers is in reverse. Aquarius this week, agad-agad marahil, excuse me po, marahil ito yung naririnig nyo na madalas kay Moonchild. Pero yes po, no matter what your relationship, single, couples, attached, married ka pa man, this is the best week to look after yourself naman. Physically, mentally, emotionally, more on self-care and self-love. Oo. The Lovers Reverse. Kasi maaaring meron kayong nakakaligtaan naman kung hindi ito reversal. Kung hindi ang kapareha or ikaw, yung sarili mo. Okay? Or baka ikaw naman ang nakakalimot sa kapareha, pwede rin. Okay, depende sa sitwasyon. Meron akong ilang imbalance kasi nakikita sa card na ito. Pero love is in the air. Love is love, guys. Wala namang perfect relationship, partnership. Maaring umangat lang dito yung ilang differences nyo ngayong linggo, couples, attached, especially, na normal. Kahit nga ang mga kambal ay magkakaiba pa rin. Merong ilang differences ang bawat isa. So, dito pinapalalahanan ka ng baraha na compromise. Yes po, sabay. Mula dito sa ilang pagkakaiba na ito, sapat na pag-unawa at pagtanggap sa pagkakaiba na pwede nyong makita or madiskubre para sa ilan sa inyo ngayong linggo. Okay? Yan lang naman. Hindi kailangan laliman ang barahang ito. Pero aking ulitan, love is in the air. Kahit pa yan ay in reverse. Minsan kailangan lang natin mapaangat yun eh.
yung approach natin. Kumbaga, maging klaro tayo sa ating nararamdaman. At wala tayong malalim na nakikitang magiging problema. Love, love, love. May pagkaseryoso yung energy dito. Serious at may pagkamalalim. True love, soulmate connection for some of you ang pwedeng umangat kahit sa simpleng pakiramdam ngayong linggo. Pero depende kung kayo merong pinagdadaanan sa relasyon. Sabi ko nga, focus muna sa inyong mga sarili. Panilay-nilayan ang inyong nararamdaman. Okay? Love, andyan yan. Naka-attach na yan. Hindi yan mawawala. Kahit pa, if ever ngayong linggo ay kumaharap kayo sa tensyon na sana ay hindi mauwi sa conflict or disagreements. Okay? Pangibabawan kayo ng pag-unawa at pagmamahalan ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces! So weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 13 to 19. 2025. Ito na po, ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-advice, message para sa inyo. Ngayong linggo, Pisces, anong kailangan nyo marinig? Message? Pisces, para sa mga taong ito, sandali. Wala pa. Akala kong humarap siya. Hindi sana natin pipigilan yon. Pisces, sa taong nakikinig ngayon, Pisces, count natin into 3, kunin lang natin yung pinaka-advice. Para sa inyo, 7 of Pentacles. Okay, so dyan sa barahan na yan, ngayong linggo, pinapaalalahanan ka, Pisces, na magplano para sigurado. Kasi parang dito kayo maaaring kinukulang. Okay? I mean, lalo pa kung maraming ganap sa paligid, trabaho, pamilya, parang nagiging multitasker kayo lately or this week, tayo po ay weekly, ang dami yung pinapriority. So, sa mas practical na payo, Pisces, kung nanaisin lang naman, if you're into journaling, kahit sa mga sipin nyo, sa mga notes dyan, di ba meron tayong notepad, parang gano'n. Magplano kung anong gagawin nyo para sa linggong ito. Kasi merong tendency na baka meron kayong hindi mapuna, meron kayong makalimutan, hindi nyo makita yung bigger picture. Kailangan dito ng long-term plan. Okay? Makakatulong yon marahil sa higit na pagpapayo na practical. Okay? Kung ano yung gusto nyong matutunan, or mapuntahan pa, hindi yun imposible. Pero magplano lang para sigurado. This is the best week to set plans and goals to manifest your dreams. Yes po. Andito. Pero maaaring kinukulang lang doon sa tatag at doon sa tamang pag-aksyon, desisyon, plano. Oo. Paniniwala. Huwag kang panghihinaan just because at one point, itong mga nakalipas, especially, ay may ilang difficulty when it comes to money or hindi natutuloy yung ilang plans mo. Hindi ibig sabihin ay gano'n na lang palagi. Okay? Minsan talaga hindi umaayon ng pagkakataon. Lagi mong tatandaan, Pisces, na merong dahilan ng lahat. Meron ng dahilan. Merong dahilan yan. Hindi mo pa man ma-realize ngayon sa huli, lagi mong iisipin na part ito ng iyong mission at sa huli, para rin ito sa iyong higit na ikabubuti. Okay, yun lagi yung iisipin lang natin. Pero yun yung maiwan ko dito, umaangat ang planning. Opo, mag-set ka ng goal, ano man yan, manifest mo na, i-claim mo na. Walang imposible para sa'yo, lalo pa kung mapapaangat mo rin yung patuloy mo na diskarte. Madiskarte kayo, malikhain kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize. May pag-angat, kakayanin, sapat na plano, or kung ano mang ng pundasyon, kung ano mang pundasyon na gagawin nyo, bubuin nyo ngayong linggo, i-claim na natin na malayo ang mararating yan. May paglago.
panghawakan. Consistency, guys. Ayan, maging consistent. Kahit paminsan na panghihinaan tayo ng kalooban, laban lang. Stay optimistic sa iyong buhay. Ito ang umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Pisces.